Ohayo gozaimasu minasan. So, patatlong video na natin to, no. Wala kasi tayong gawa nakakapagod umiga sa bahay, lalo na pag yasumi. Masasakit lang likod mo, pati bata mo kakapanood ng Facebook, TikTok, YouTube. So, ngayon ang aking content ay magkano ba talaga ang sinasahod namin dito sa Japan. Dito sa Japan, dalawang visa ang alam ko. Yung unang visa kapag first time mo sa Japan ay trainee visa. Yun ay naranasan ko dati. Ang sahod namin per hour kasi dito dati 800 yen per hour, almost a month. Sa isang buwan ang sinasahod namin kapag overtime na 12, 13, 14 lapad sa isang buwan. Yun real talk yun. Pag wala kang OT, mga 8, siyam. Then pag SSW visa na ngayon hawak namin, ito na yung visa na 5 years, every year kang magre-renew. Depende sa'yo kung i-stop mo na or hindi. Kasi sa trainee, kailangan mo tapusin ng 3 years mo bago ka umuwi ng Pinas. Sa SSW naman, every year, up to 5 years kang pwedeng magtrabaho dito sa Japan. SSW 1. Ang sahod niya, nag-range siya, depende sa per hour niya. Sa amin dito sa Kumamoto, 1,100 per hour. Sa ibang lugar 1,200, sa ibang mga bus depende, iba-iba kami ng bus. Sa akin 1,100, ganyan. Kaya sa isang buwan umaabot na, kapag OT ng malaki, aabot ng 23, 22 lapad. Magkano na yun? Ang palitan niya ng 0.37 o 38, medyo maliit nga lang. Siguro aabot din ng mga 70 plus sa isang buwan. Bugbugan na yun kasi dito sa trabaho namin mapapag-isip ka na lang talaga kung uuwi ka o hindi. Paspasan ng trabaho, tapos maliit ang rate, hindi tayo tinatasan ng ating boss. Padalawang taon ko na ngayon SSW 1, pero parang uuwi na, parang gusto kong itry ang ibang bansa. Marami na kasi akong kabatch na nasa Australia, New Zealand, iba pang lugar. Ang sahod nila doon times 3, times 4. Medyo magaan pa yung trabaho. Dito sa amin, bugbogan talaga, kaya mapapag-isip ka na lang talaga. So yun yung sahod, real talk dito sa Japan. Kapag trainee ka, nag-range lang siya sa 8 to 14. Then pag SSW ka, 17 to 23. Malaki na yun, 23. May mas malaki pa doon, mga 27 umaabot yung iba, depende sa rate. Ayun lang, okay naman dito sa Japan kaysa sa Pinas. Hindi ka makakasahod ng 70k a month doon. Maraming qualification dito sa Japan. As long as may skill ka at tapos ka naman ng high school sa Pinas, makakatrabaho ka dito sa Pinas, sa Japan. So yun lang guys, oskare sama desu. Yotsukite kudasai. Punta na tayo ng palengke.